Good day mga kaibi! Welcome to Go E-Vehicle. At sa araw pong ito, pag-uusapan po natin ang ating mga baterya. Makalipas lamang po ng konting paalala. Okay, welcome back guys! Kung nandito ka pa ay malamang interesado ka sa ating pag-uusapan. Tungkol ito sa ating mga baterya. Marami po akong kaibigan, marami pong tao dito na minsan nakakausap ko patungkol sa mga e-bike. At ang madalas nilang katanungan, paano tayo mag-charge, diba? Paano natin may ingatan yung ating baterya? And of course, ano daw yung voltahe, ano daw yung amperahe. Kadalasan, hindi po alam ng mga tao yan. Basta bibili lang sila ng e-bike, okay na yon, goods na yon, basta umaandar. So, yon. Ang pag mataas po ang voltahe at mataas din ang amperahe, ibig sabihin to mas mahal, di ba? Kung ang bibili mong e-bike ay mataas po ang voltahe at mataas ang amperahe, mahal po yan for sure. Pero kung nagtitipid ka, minsan merong mga e-bike store na nagbebenta na mas mababa po yung voltahe para at least mas mababa din yung maging presyo ng inyong pong e-bike. So, yun. Pag-usapan natin ang voltahe. Ang voltahe po, ito po yung lakas ng inyong pong e-bike. Diba? Lakas ng inyong mga baterya. Okay. Meron po kayong maririnig dyan, 48 volts, 60 volts, and 72 volts. Yan yung mga madalas nating naririnig, mga kaibi, di ba? So, kapag pag mataas ang volt mo, mas malakas ang iyong baterya, di ba? Kumbaga sa gas, hindi siya unleaded. Ano siya? Premium quality ng gas. Ito yung 95 octane, o kaya yung 97 octane. Kung mga 48 volts pababa, mga ganyan, ito naman yung mga mas mababa. Okay? At mapapansin nyo, magkapares lang ang inyong e-bike, magkapares lang naman yung kanilang motor power, pero mabilis po sila sa daan, di ba? Na kumbaga sa na overtakehan po tayo. Siguro yung kanilang e-bike ay mas mataas po ang voltahe po ng kanilang baterya. So ngayon, yung amperahe naman. So ang amperahe po, ito po yung parang gas tank po ng ating mga baterya. Okay? Kumbaga mas mataas ang amperahe mo, mas marami kang electricity na maikakarga dyan sa inyo pong baterya. Okay? Napaka-importante po na kapag bibili po tayo ng ating mga e-bike, lalo na kung beginner ka, ay tingnan mo po anong klaseng baterya ang ating binibili. Anong klaseng meron na baterya doon sa e-bike na bibilhin po natin. Okay? Ang amperahe po ay, yun nga, kung mas mataas, mas mahaba or mas malayo ang inyong mapupuntahan. Kagaya ko po, ang akin pong e-bike, nung binili ko po yung e-bike po namin, ang kanya pong baterya is 60 volts and 20 ampere. So, yun po yung baterya niya. Pero, kaya niyang makarating mula dito sa Sampaloc, Manila hanggang Baclaran. Tapos, from Baclaran, nagpunta pa kami ng Divisoria. From Divisoria, papunta na kami dito sa Sampaloc. Kaya lang, kumbaga sa sagad na po yun. Kumbaga, pagdating namin dito sa bahay, halos wala ng power. No? Konting-konti na lang, baka hindi na kami makauwi. Ito, good example po ito. Meron po akong isa pang reserbang baterya na ang reserba ko naman is 60 volts and 32 ampere. So, magkapares lang po ng volts pero yung amperahe nila is magkaiba, 32 ampere. So, yung baterya ko, same location din ang aking pinuntahan. From Sampaloc to Baclaran, Baclaran to Divisoria, Divisoria to Sampaloc. Yun po ang aking pinuntahan. But, ang nangyari, hindi na po ako kunakulangan kasi mas malaki na po yung naging parang gas tank ng baterya ko eh. So, sobra pa. Hindi katulad nung una kong biyahe sa una kong baterya ay yung halos hindi ako umabot sa bahay. Eto, sobra pa, nagamit ko pang pang-ikot-ikot sa aming lugar. So, nakita niyo po yung difference? Mas malaki po ang amperahe
malayo ang inyong papuntahan, mas mahabang mile range. Kaya, of course, kapag kayo bibili, check nyo rin ang inyo pong mga baterya na bibili, no? Yung specification po ng baterya, napaka-importante. Yan po yung pinakapuso ng ating e-bike. Okay, pag-usapan naman natin ngayon kung paano yung tamang pag-charge. Based po ito sa mga expert po nating technician. No, marami po akong nakausap na ng mga technician, iba-ibang mga kumpanya pa nga ng mga e-bike. Kasi nga, gusto ko makasigurado kung paano mag-charge ng tama. Okay. Ang pag-charge ko po na tinuro po nila na talaga namang very effective din ay syempre, after kung gamitin yung e-bike, syempre mainit yung battery natin, mainit yung controller and all. Mainit syempre, lalo na kung ang biyahe ko ay Baclaran, no? From Baclaran to Sampaloc, mainit. Hindi mo pwede pong i-charge agad yun. So, kailangan mag-cool down muna yung battery ng kanyang init. Then, after 1 hour, ako 30 minutes to 1 hour ako, pinagpapahinga ko po yung e-bike bago ko po i-charge. Minsan, ang nakakatawa lang, syempre gabi, pagpahingayin mo, hindi ko na na-charge, di ba? Ito po yun, experience. And then, syempre, after naman mag-charge ng baterya, halimbawa, chinarge mo ng 8 to 10 hours po ang yung charging time. Madalas, ganyan po yung sinasuggest po ng mga e-bike store. 8 to 10 hours. O minsan, pag malit yung voltahe, 6 to 8 hours. Kalaki ang nabawas po ng ating after mo mag-charge, syempre, huwag mo nang gamitin agad-agad. Pagka-charge, hugot, gamit. So, mainit ulit yung baterya mo nun. At ang tendency nun, masira po ang inyong baterya. Okay? Kailangan pahinga uli. At least mga 30 minutes, mag-cool down muna yung init ng baterya, then gamit. Diba? So, kailangan may proper time or proper management kayo pagdating sa pag-charge po ng ating baterya. Okay? And next naman, sa baterya ay meron pong tinatawag na charging time. Okay? Ang charging time minsan merong 6 to 8 hours o kaya 8 to 10 hours. Ako po kasi kapag nag-charge ay nagbe-base po ako kung gaano na ba ang kalobat yung aking baterya. Minsan kasi ay syempre may lakad ako kinabukasan, alam kong hindi aabot. So syempre magbabawas ako ng oras ng aking pag-charge. O kaya naman, pwede kong bantayan. Kasi yung mga charger naman po natin, naman muna kung full charge kapag nag-green light na po yung kanilang pong mga ilaw. Ibig sabihin, full charge na po yun. Para maingatan, syempre, bantayan, di ba? Kung hindi mo naman mabantayan, alam mo naman, syempre, sa tagal mo nang ginagamit yung e-bike mo, alam mo na kung paano matumapundok. No? Ako po, gumagamit po ako. Hindi ko po ito nire-recommend. Ako lang po ay sinasabi ko lamang po. Gumagamit po ako ng timer. Timer. Ay, mapakita ko po dyan sa ating screen. Ganyan po yung akin pong ginagamit na timer. Kasi nga, hindi ko na mabantayan eh. So, alam ko naman na ganito, mga 6 hours lang puno na to. Kasi nga, konti lang naman nagamit. Mga 8 hours to 10 hours. Kasi talagang gamit ako ngayong araw na to. Talagang nakikita ko naman na konti na lang. So, sa mga iba, na mga e-bike, wala silang tinatawag na yung voltmeter, no? Mas maganda po kung wala po kayo, no, magpalagay po kayo ng voltmeter para makita nyo talaga kung ano, kung ilang voltahe pa po ang natitira nyo dun sa inyo pong baterya. Kasi meron dyan, mga stock na voltmeter po ng ating mga e-bike, yung bar, kasi hindi mo matansya dun eh. Kasi nga, minsan, full bar pa siya, tapos, ano na lang pala, halos below, kung 60 volts yan, mga 59 na lang siya. Kung hindi na siya talaga full charge, di ba? Ang full charge po ng 60 volts, kadalasan is 64 to 65 ang kanya pong full charge. So, hindi mo makikita. So, I suggest, bumili kayo ng mga voltmeter, pakabit nyo sa mga technician nyo po dyan sa store nyo, para at least mabantayan nyo ang yung voltahe po ng yung pong e-bike. Kung meron po akong mga hindi nabanggit o nasabi patungkol po sa baterya na importante,
please paki-comment down below. At kung meron po kayo mga suggestion din na paano po ingatan ang ating mga baterya, paki-comment lang din po at babasahin po natin yan sa mga susunod po natin mga review. At kung may natutunan po kayo at nakatulong po ang ating pong pag-uusap ngayong araw na to, paki-subscribe naman po ang ating pong channel at paki-follow na rin po yung ating pong Facebook page para naman po ma-notify kayo kapag may mga bago po tayong pag-uusap dito po sa Go E-Vehicle. Paalala po na ang baterya po ingatan po natin kasi po pag yan po ay nasira o lumuho po, malaking aray po sa ating mga bulsa. Hindi po biro ang gumastos na malaking halaga para sa baterya. Mapapaaray po talaga kayo. Kaya nga po pinag-usapan natin ang baterya ay para maingatan po natin ito. Yun lamang po. See you around. Let's go!